Breaking news! Grupong Houthi, inatake ang dalawang American warships. Breaking news! South Korea, nagalit na nga ba? Gagamit ng nuclear weapon laban sa North Korea. Pangalawang breaking news, Iran, may ginagawang malaking tunnel para paghandaan ang susunod na pag-atake sa Israel. Pangatlong breaking news, China, pinipressure nga ba ang Pilipinas? Pero bakit nga ba? At yan ang aalamin natin sa JP's Amazing Stories. Iniulat na bumubuo ang Iran ng mga defensive tunnel sa Tehran. Ito ay sinasabing nagsimula matapos ang ginawang airstrike ng Israel sa mga IRGC targets noong October 26. Ang tunnel ay matatagpuan malapit sa city center. Ito ay maglilink sa istasyon ng Tehran Metro patungo sa Imam Khomeini Hospital. Ito ay mag-aalaw ng direktang underground access sa medical facility. Ayon sa head ng transportation para sa Tehran City Council, first time daw ang ganitong uri ng tunnel sa kanilang bansa. Noong nakaraang buwan, ang Israel ay nagsagawa ng una nitong officially recognized strikes sa Iran. Natamaan ng Israel ang isang missile factory at ang iba pang mga sites malapit sa Tehran. Ang pag-atake ng Israel ay sinasabing isang tugon sa ginawa namang pag-atake ng Iran sa teritoryo ng Israel noong October 1. Ayon sa ilang ulat, si Prime Minister Benjamin Netanyahu ay nagtatrabaho sa labas ng isang bunker mula sa Israel. Ito ay gawa ng pag-anticipate ng Israel sa pagganti ng Iran sa kanilang ginawang mga airstrike. Pinalakas din ng US ang military presence nito sa Middle East. Ito ay upang tulungan at protektahan ang Israel. Nagsimula ang kaguluhan sa Middle East nang magsimula ang digmaan sa pagitan ng Israel at Hamas sa Gaza noong nakaraang taon. Tumaas naman ang tensyon sa pagitan ng Iran at Israel. Gawa ng sunod-sunod na mga assassinations ng Israel sa mga Hamas, Hezbollah at mga IRGC leaders. Samantala, tungkol naman sa mga balita sa ating bansa, sinabi ni Defense Secretary Gibo Teodoro na ang China ay nampe-pressure na isurrender ng Pilipinas ang ating sovereign rights sa South China Sea. Pinuna ng China ang pagsuporta ng US sa New Maritime Law ng Pilipinas, kung saan idinidefine nito ang claim sa disputed South China Sea. Inakusahan ng Chinese Foreign Ministry ang US na may balak daw ito na mag-cause ng instability sa South China Sea. Noong November 9, si Pangulong Bongbong Marcos ay pumirma sa dalawang bagong batas na Maritime Zone Act at Philippine Archipelagic Sea Lanes Act. Sinabi naman ng US na binavalue nito ang efforts ng Pilipinas na mag-uphold sa international law. Sinabi din ng US na ang newly enacted laws ay nag-a-align sa Philippine domestic laws kabilang ang 1982 Law of the Sea Convention at ang 2016 Arbitral Tribunal ruling. Samantala, ang China ay nag-publish ng mga baselines para sa contested South China Sea Shoal na inangkin nito mula sa Pilipinas. Ang aksyon na ito ay nagtaas ng tensyon tungkol sa mga territorial claims. Ang Foreign Ministry ay nag-post ng mga geographic coordinates ng mga baselines sa palibot ng Scarborough Shoal at ito ay nagde-define ng mga territorial waters at exclusive economic zones. Ayon sa Chinese Foreign Ministry, ang mga paglilimita sa mga baseline ay nakaalinsunod daw sa UN agreement at Chinese law. Sinasabing, ang aksyon na ito ay isang direct response sa dalawang bagong batas ng Pilipinas na nagpapalakas sa maritime claim ng bansa. Dagdag pa ng Chinese Foreign Ministry na ang isa sa dalawang batas na pinirmahan ni Pangulong Bongbong Marcos ay nagba-violate daw sa sovereignty ng China. Sinabi ng China na ang bagong legislation ay lubhang lumalabag sa territorial sovereignty at sa karapatan ng Beijing sa South China Sea. Nangako din sila na poprotektahan ang kanilang mga interes. Samantala, ayon sa ilang mga ulat, ang Pilipinas ay nagnanais na bumili ng intermediate range missile launchers sa US. Ayon sa Philippine Defense Secretary,
kinoconsider ng Maynila na bumili ng Typhoon missile launchers mula sa US. Ang Typhoon launcher ay isa sa 3 ground-based missile system na bumubuo sa Strategic Fires Battalion ng US Army. Ang launcher ay may kakayahang umatake gamit ang 2 types ng anti-surface at anti-air munitions na nagamit na ng US Navy. Samantala, sa iba pang mga balita, ang South Korea ay nagpaputok ng isang ballistic missile patungo sa karagatan. Ito ay bilang pagpapakita nila ng kanilang puwersa matapos ang kamakailang salvo of missile launches ng Pyongyang. Ang South Korea ay nagpaputok ng Yunmu surface-to-surface short-range missile patungo sa West Sea noong November 8. Ayon sa Seoul, ang projectile na ito ay ang kanilang most advanced and powerful solid-fuel intercontinental ballistic missile. Ayon sa militar ng Seoul, ang live fire exercise nito ay may layunin na i-demonstrate ang kanilang malakas at matatag na respond sa kahit anumang banta na magmumula sa North Korea. Ang Hyunmoo ay isang serye ng mga missile na susi sa kill chain, preemptive strike system ng South Korea. Makakatulong ito sa Seoul na makapag-launch ng isang pag-atake kung sakaling magkaroon man ng mga sign of imminent attack ang North Korea. Samantala, ayon sa presidente ng South Korea, nag-reaffirm ito ng steadfast defense posture laban sa unpredictable North Korean regime. Sinabi ni President Yoon na ang South Korea at ang US ay nakahanda na umatake pabalik kung sakaling maglulunsad ng mga nuclear attack ang North Korea. Sa recent interview ni President Yoon, sinabi niya na ang South Korea ay maaaring makapag-rely sa US nuclear weapons sa pagdepensa ng kanilang bansa at hindi na nila kailangan gamitin ang kanilang sariling mga armas. Dinagdag pa niya na ang nuclear-based ROK-US alliance ay may kakayahan na umatake ng mabilisan sa North Korea gamit ang mga US nuclear weapons. Sinabi ng Pentagon na napigilan ang multiple missile attack by Yemen's Houthi rebels sa 2 US warships. Noong Lunes, hindi bababa sa 8 drone, 5 anti-ship ballistic missiles, at 3 anti-ship cruise missiles ang naka-aimed sa USS Stockdale at USS Spruance. Pinabagsak ng mga barko ang mga projectile at walang damage at walang nasaktan na personnel. Ayon kay Pentagon Press Secretary, Air Force Major General Pat Ryder sa mga reporter noong Martes. Ang pag-atake ay nasundan ng isang series ng mga airstrike na ginawa ng US Central Command laban sa mga storage base ng armas ng Houthi sa Yemen. Nangyari ang pag-atake habang ang Iranian-backed rebel group ay naglalakbay sa Bab el-Mandeb Strait, isang waterway between the Red Sea and the Gulf of Aden. Sinabi ng Al Masirah TV, ang main television news outlet na pinapatakbo ng Yemen's Houthi movement, na ang isang series of airstrikes ay naka-aimed sa 2 US warships at isang 3rd vessel in the Arabian Sea. Sinabi ng group's military spokesman na si Yahya Al-Saraya sa isang statement sa X na ang mga rebelde ay matagumpay na binomba ang USS Abraham Lincoln aircraft carrier gamit ang maraming cruise missiles. Sinabi ni Ryder na hindi siya aware sa anumang pag-atake sa Abraham Lincoln vessel. Patuloy naming ipapakita sa mga Houthi na magkakaroon ng mga consequences ang kanilang illegal at walang ingat na mga pag-atake, sabi niya. Pumunta naman tayo sa ibang dako ng balita. Paano kaya kung magkaroon ng digmaan sa loob mismo ng United States? Isa itong tanong na hindi pa kinakaharap ng US sa panahon ng modern warfare. Dahil ang ilang mga pag-atake sa lupain ng Amerika ay mga isolated incidents lamang. Sa ilang pagkakataon, tulad ng 9/11, ito ay nag-trigger ng mga digmaan sa malalayong bahagi ng mundo. Pero ang United States ay hindi kailanman napunta sa sitwasyon na katulad ng nararanasan ng Ukraine ngayon. Walang invader force ang nakapasok sa bansa ng mahigit 1 siglo na. Ang tanong natin sa video na ito ay ano kaya ang mangyayari kung sakaling lusubin ng US? Malamang na ang invader force ay humarap sa isang unbreakable defense na sa huli ay di matitinag. Para ipaliwanag kung bakit, tignan natin ang dami ng beses nang nakaranas ng digmaan ng US sa sarili nitong teritoryo, simula sa most famous war,
ang American Revolutionary War. Maaaring sabihin na ang digmaang ito ang nagtakda ng plano kung paano lalaban ang isang bansa laban sa United States. Ito ay dahil lamang sa ito ang pinakamalaking digmaang nangyari sa American soil. Subalit, ang bahagi ng digmaan sa dagat kung saan nagpadala ang Britain ng mga sundalo sa US sa pamamagitan ng dagat ay mahalaga kahit na ang US noong panahon na iyon ay walang naval capacity na labanan ang mga barko ng Britain. Nakita rin natin ang Britain na nakipagtulungan sa ibang mga bansa sa digmaang iyon. Ayon sa American Battlefield Trust, ang 22,000 sundalo na ipinadala ng Britain ay sinuportahan ng 25,000 loyalists na nasa loob na ng United States, pati na rin ng humigit kumulang 30,000 German auxiliary troops na kilala bilang Hessians, na karaniwang mga bayarang sundalo sa panig ng Britain. Pero ang US ay hindi rin naman nawala ng mga kaalyado dahil ang France ay may malaking papel sa digmaan. Nagpadala ito ng humigit kumulang 12,000 troops, pati na rin ang pagpapalakas sa pandagat na puwersa ng Amerika sa pamamagitan ng malaking fleet habang patapos na ang digmaan. Ang mga sundalong iyon ay sumali sa 231,000 men kasama ang 145 na nagsilbi sa mga colonial militias upang labanan ng Britain. Kahit na ang digmaang ito ay nangyari ilang mga siglo na ang nakalilipas, nagbibigay pa rin ito ng ideya kung paano maaaring atakihin ng isang invading force ang United States ngayon. Ang pag-atake, kahit sa bahagi lamang, ay kailangang manggaling sa dagat at malamang na ang mga kalaban ay kaalyado rin ng ibang mga bansa. Gayunpaman, ang Britain ay may mga advantage na wala sa mga invader ngayon, katulad ng mga loyalists na nasa loob na ng United States upang palakasin ang kanilang mga posisyon at navy. Sa modern US, ang isang bansang umaatake ay magsisimula ng walang foothold. Kailangan nitong lusubin at magtatag ng foothold mismo. Sa panig ng Amerika, nakikita rin natin ang pakikipag-alyansa sa ibang mga bansa, isang taktika na magiging mahalaga sa modern defense ng Amerika, pati na rin ang advantage sa bilang. Malinaw na natalo ang Britain sa digmaang iyon. Kaya kahit noong 18th century, itinatag na ng US ang sarili nito bilang isang unbeatable country sa sarili nitong teritoryo, kahit na ito ay nasa mga unang stage pa lamang. Ang isa pang malaking digmaan na nangyari sa American soil na kasama ang isang invader force ay ang Mexican-American War. Nagsimula ito sa pamamagitan ng pag-atake ng Mexican cavalry sa isang grupo ng mga sundalo na pinamumunuan ni General Zachary Taylor noong April 1846 at nagsimula ang digmaan sa pamamagitan ng pagsalakay sa Fort Texas. Pero dahil sa kakayahan na tumawag ng mga reinforcement at pagkakaroon ng mas superior na kagamitan, napigilan ni Taylor ang mga Mexican invaders at itinulak sila pabalik sa kanilang teritoryo at sa huli ay nanalo ang US sa digmaan sa Mexican soil. Gayunpaman, ipinapakita ng pag-ataking ito ang ibang paraan ng paglusob na maaaring gawin ng isang invader, ang pagpasok sa lupa mula sa ibang bansa. Ipinapakita rin nito kung paano muling nakatulong ang superior na mga armas at bilang ng Amerika upang ipagtanggol ang kanilang teritoryo. Maaari mong sabihin na ang mga Indian Wars na naganap mula 1776 hanggang 1898 ay bahagi ng pakikipaglaban sa American soil. Pero sa kasong ito, maaari mong sabihin na ang US ang pangunahing agresor. At ang mga Native Americans sa US ay hindi mga invader. Nandoon na sila mula pa noon. Gayunpaman, lumipat na tayo mula sa maikling aralin sa kasaysayan na ito at pag-usapan kung paano lalaban ang isang modernong hukbo laban sa United States. Kailangan nilang kumuha ng ilang taktika mula sa British noong American Revolutionary War sa pamamagitan ng pagtatangkang makakuha ng naval passage papasok sa United States. Kung wala ang naval passage na iyon, hindi makakapagland ng mga sundalo ang invader force, kaya't limitado sila sa pagsubok na lusubin sa pamamagitan ng ibang mga bansa. Malamang na hindi iyon magiging option, tulad ng ipapakita natin mamaya. Kung sakaling makakuha ng foothold ang invader sa US, kailangan din nilang magtatag ng aerial dominance.
kailangan ng suporta mula sa himpapawid para sa kanilang mga ground troops habang sila'y sumusulong sa bansa. At syempre, kailangan nilang magdala ng napakaraming sundalo para magkaroon ng chance laban sa isang bansang may populasyon na humigit kumulang 300 milyon. Hindi mangyayari ang lahat ng iyon. Napakalakas ng depensa ng Amerika sa maraming paraan. At iyon ang makakatulong upang mapigilan ang isang invader group simula sa isa sa pinakamahalagang aspeto ng global warfare. Ang laki at lakas ng militar ng Amerika. Taon-taon, ang Global Firepower o GFP ay isinasama sa ranking ang nangungunang 145 militar na bansa sa mundo gamit ang tinatawag na Power Index. Ang index na ito ay nagbibigay ng score sa bawat bansa batay sa lakas ng kanilang militar, kung saan ang 0.00 ay itinuturing na perpektong militar. Ang US ay may score na 0.0699 na niraranggo ng GFP bilang numero 1 sa 145 bansa pagdating sa lakas ng militar. At ang mga numero ay sumusuporta sa ranggong iyon. Ang Amerika ay may 1.3 hanggang 8 milyong aktibong military personnel na may 799,500 sa reserba. Hindi ito ang pinakamalaking bilang sa mundo. Niraranggo nito ang US bilang pangatlo at pangsampu sa sheer manpower. Ngunit sapat na ang mga ito upang magtago sa loob ng US at ipagtanggol ito laban sa isang invader na hindi kayang magdala ng parehong bilang sa bansa. Ang US ay meron ding pinakamalaking air force sa mundo na may 13,209 aerial assets, kabilang ang mahigit 1,800 fighters, halos 900 attack-type planes, at 950 fixed-wing transports na tinitiyak na kaya nitong mapanatili ang aerial dominance sa sarili nitong teritoryo. Alam din ng US na ang anumang invader ay kailangang mag-navigate sa malalaking karagatan na nakapalibot sa bansa, kaya't nagtayo ito ng isa sa pinakamalakas na navy sa mundo. Mayroon itong 472 naval assets, ang pang-apat na pinakamarami sa mundo, na may 75 destroyers sa fleet nito, na tinitiyak na kahit ang mga navy na may mas maraming assets sa kabuuan ay hindi makakakumpetensya sa lakas. Ang navy na ito ay mayroon ding 11 aircraft carriers at 9 na helicopter carriers na mahalaga para sa pagtransport ng mga eroplano sa karagatan upang ang US ay makapagsagawa ng aerial attack operations sa anumang invader. Lahat ng ito ay nagdaragdag sa advantage sa bilang, kapwa sa personnel at kagamitan na walang ibang bansa ang tunay na makakatapat. Mayroong mas malalaking hukbo, mayroon ding mas malalaking navy. Ngunit sa isang pagsalakay sa United States, ang invader country ay kailangang harapin ang logistical nightmare ng pagdadala ng mga bilang na iyon sa American soil na hindi magiging posible para sa mga dahilan na tatalakayin natin mamaya. Gayunpaman, may isang caveat sa mga numerong ito. Maraming sundalo ng Amerika ang nakastation sa ibang bansa. Ang United States ay nagpapanatili ng humigit kumulang 750 military bases sa humigit kumulang 80 na bansa, bukod pa sa mga base na pinapatakbo nito sa loob ng bansa, ayon sa USA Facts data na nakuha noong September 2023. Ang mga base na iyon ay nag-host ng humigit kumulang 168,000 aktibong duty troops, kasama ang ilang libong reservists. Maaaring maging problema ito para sa United States kung sakaling makapagpasok ng malaking bilang ng troops ang isang invader sa bansa, alinman sa kanila o sa alyansa sa ibang bansa. Maaaring kailanganin nilang maghanap ng paraan upang maibalik ang mga sundalo na iyon sa kanilang tahanan. Gayunpaman, ang malaking presensya ng US sa ibang bansa ay maaari ring maging kapaki-pakinabang dahil maaari nitong payagan ang United States na mag-coordinate ng mga pag-atake sa teritoryo ng invader habang ito mismo ay sinasalakay. Kaya't ang issue ng mga tropa sa ibang bansa ay isang double-edged sword. Ibig sabihin nito ay nawawala ang humigit kumulang 10% ng manpower ng US para ipagtanggol ang sarili nitong teritoryo.
Ngunit nangangahulugan din ito na mayroon itong mas maraming opsyon sa pag-atake sa ibang bansa na may maraming international bases na nagsisilbi ring patibayin ang mga alyansa na magpapalakas sa depensa ng Amerika. Ngunit kahit na may caveat na iyon, ang isang invader ay haharap sa prospect ng pakikipaglaban sa pinakamalakas na militar sa mundo sa sarili nitong teritoryo. Iyon pa lamang ay malamang na sapat na upang takutin ang karamihan ng hindi isinasaalang-alang ang susunod na aspeto ng plano ng depensa ng Amerika. Ang kanilang mga personnel ay mas battle-hardened kaysa sa karamihan. Huwag kailanman maliitin ang halaga ng karanasan sa isang digmaan na mayroong kasaganaan ang US. Ang kanilang militar ay ginugol ang halos buong siglo o higit pa sa digmaan tulad ng ginugol nito sa kapayapaan. Simula sa pagpasok ng 20th century, ang US ay nakipaglaban sa World War I mula 1917 hanggang 1918. Sinundan ng World War II mula 1941 hanggang 1945. Sumunod ang 3 taong digmaan sa Korea noong 1950 at pagkatapos ay lumipat ang US upang labanan ang Vietnam War mula 1964 hanggang 1975. Ang Operation Desert Storm ay naganap mga 15 taon pagkatapos at karamihan sa unang 2 dekada ng 2000s ay ginugol sa pakikipaglaban sa Global War on Terrorism. At hindi pa kasama dito ang maraming supporting roles na ginampanan ng US tulad ng kamakailang pag-atake sa mga Houthis sa Red Sea. Ano ang ibig sabihin nito para sa isang invader? Hindi lang malaki ang military ng United States na may karamihan sa pinakamagagandang kagamitan sa buong mundo. Napakahusay pa nitong gamitin ang lakas nito sa kanyang advantage. Ang United States ay parang isang well-oiled machine sa military. Maraming tao nito ay may direktang combat experience o natututo mula sa mga taong may karanasan. Siyempre, maaari mong sabihin na ang US ay hindi naging matagumpay sa ilang digmaan nito. Umalis ito sa Vietnam at kamakailan lang ay sa Afghanistan. Pero ang mga desisyong iyon ay ginawa para mapanatili ang military sa mga digmaan na maaaring tumagal pa ng maraming taon, marahil dekada bago matapos. Kapag lumaban sa sariling teritoryo, hindi magagawa ng US na umatras. Ayaw rin nitong tumakas o sumuko. Ibig sabihin ay dadalhin nito ang isang military na nasa full strength sa bilang at karanasan. Ikumpara iyon sa isang posibleng invader. Ang Russia ay tiyak na kapantay ng US sa battle experience. Ngunit ang digmaan sa Ukraine ay nagpapakita na hindi ito kasing ganda sa kalidad ng kagamitan. At kahit na ang China ay dumaan sa malaking military modernization sa nakaraang 2 dekada, ang kanyang mga puwersa ay hindi pa gaanong nasubok. Ang huling digmaan ng bansa ay ang Sino-Vietnamese conflict noong 1979. Ibig sabihin, ang kanyang modernized forces ay hindi battle-tested. Ang pagsalakay sa United States ay magiging isang baptism of fire. Dahil marami sa mga sundalo ng Amerika ay may kamakailang karanasan mula sa pakikipaglaban sa War on Terror. Kaya anumang bansa na gustong sumalakay sa US ay agad na may disadvantage militarily. Pagkatapos idagdag mo pa ang heograpiya. Kanina, pinag-usapan natin kung paano nagawang maglayag ng British ng limitadong bilang ng mga sundalo sa United States noong Revolutionary War. Ang naval approach na iyon ay maaaring ituring na isang viable option para sa isang modernong invader, ngunit ito ay puno ng panganib. Sa silangan ng Amerika ay ang Atlantic Ocean. Ang isang invader na nagtatangkang tumawid mula sa Europa ay kailangang mag-navigate sa pagitan ng 3,000 at 3,500 miles ng malamig na karagatan bago ito magkaroon ng pagkakataong makalapag sa lupa ng US, at iyon ay kung magmumula sa Lisbon, Portugal. Dahil ang Portugal ay kaibigan ng United States, ang anumang posibleng kalabang European force gaya ng Russia ay kailangang maglayag ng mas malayo kung gagamitin ang Atlantic para sumalakay. Lumipat tayo sa silangan at nandyan ang Pacific Ocean, isang 12,000 miles na karagatan na sumasaklaw sa halos kalahati na equator ng mundo.
Ang Pacific ay nag-aalok ng mas mahirap na naval crossing option kaysa sa Atlantic. Ang distansya ay halos hindi malalampasan ng anumang invader na magmumula sa Asia tulad ng China na kailangan ding mag-navigate past Japan at Australia. Parehong kaalyado ng United States sa pamamagitan ng Trilateral Defense Agreements na parehong nag-host ng American military bases. Ibig sabihin, maaari silang magsilbing isa sa ilang early warning systems para sa US. At lahat ng iyon ay bago mo pa isaalang-alang ang Pacific Fleet. Binubuo ng humigit kumulang 200 na barko, mga 2/5 ng America's Navy at 1,500 aircraft. Ang Pacific Fleet ay isang mapanganib na puwersa sa sarili nitong karapatan at ito ay bunga ng 150 na taong presensya ng Amerika sa karagatan. Ito ay pinamamahalaan ng 150 military at civilian personnel at magsisilbing isang malaking hadlang sa anumang invader mula sa kanluran ng Amerika. Kahit na isang pagsalakay mula sa parehong panig, tulad ng isang coordinated naval assault ng Russia at China, ay haharap sa mga hamon. Ang US ay may mas malaki at mas malalakas na barko at higit pa itong kayang ipagtanggol ang sarili sa Atlantic na may puwersa na katumbas ng Pacific Fleet. Kaya nitong magdala ng mas maraming aerial firepower dahil mas marami itong aircraft carriers kaysa sa dalawang bansang iyon na pinagsama. Ang tanging tunay na opsyon para sa isang naval invasion ay maaring manggaling sa Bering Strait, isang 50 miles na lapad na bahagi ng tubig na naghihiwalay sa Cape Dejnev ng Russia mula sa Cape Prince of Wales sa Alaska. Habang ang pagtawid na iyon ay magiging mas madali kaysa sa isang Pacific o Atlantic crossing sa mga tuntunin ng distansya, pati na rin ang pagbibigay sa anumang invader ng madaling ruta papuntang Alaska. Ito rin ay isang maliit na bahagi ng tubig na madaling depensahan ng US. Ang Amerika ay handang magbuhos ng anumang naval force na magtatangkang gamitin ang Bering Strait gamit ang mga aerial attacks at missile attacks mula sa siyam na base na mayroon ng US sa Alaska. Saan iyon mag-iiwan ng isang naval invader? Kailangan nitong lampasan ang malaking lakas ng Navy ng Amerika para lamang makakuha ng daan papuntang United States. At kung magawa man nito iyon, malamang mawala ng daan-daang barko at libu-libong tauhan sa proseso. Kailangan pa rin nitong harapin ang napakahabang biyahe para lamang makapagpadala ng mga tropa papunta sa bansa. Ito ay magiging isang patuloy na uphill battle na may kakayahan ng US na mag-fortify sa lupa at atakihin ang mga bagong tropa habang dumarating sila upang lumikha ng isang digmaan ng attrition na magiging mapanira sa isang invader. Kaya maaaring isipin ng invader na umatake sa pamamagitan ng lupa. Sa geography, iyon ay isang option. Ang US ay hindi isang isla dahil ito ay napapaligiran ng Canada sa hilaga at Mexico sa timog. Marahil, maaari silang sumalakay sa pamamagitan ng mga bansang iyon. Kung susubukan nila, hindi ito magiging madali. Sa katunayan, ang Canada ay halos hindi isang opsyon. Hindi lamang ito miyembro ng NATO. Ibig sabihin, ang US ay darating sa kanyang depensa kung ito ay hinarap ng isang atake sa kanyang teritoryo. Ngunit ang Canada ay matagal ng kaalyado ng United States. Tinatawag pa ng gobyerno ng Canada ang United States bilang pinakamahalagang kaalyado at defense partner nito. Dahil ang dalawang bansa ay may matagal ng military alliance na hindi basta-basta masisira ng isang invader. Sa madaling salita, ang pagsalakay sa Canada para makarating sa United States ay parang pagsalakay na rin mismo sa US. Ang invader ay haharap pa rin sa parehong naval, aerial at ground-based defenses. Sa pagkakataong ito, mas magiging manipis ang kanilang puwersa at malamang na mapipilitang lumaban sa nagyeyelong lamig ng hilagang Canada para magkaroon ng pagkakataong makarating sa border. Hindi talaga ito mangyayari. Dahil kailangan munang sakupin ng invader ang Canada bago magamit ito bilang ruta papunta sa US mula sa hilaga. Pero paano naman ang Mexico? May ilang posibilidad kapag ito ang ruta. Ang Mexico ay mas maliit na bansa kumpara sa Canada sa usaping lawak ng lupa at hindi rin ito miyembro ng NATO.
Ibig sabihin, ang US ay hindi obligadong tumugon sa depensa ng Mexico ayon sa Article 5 ng NATO Charter. Maaaring isipin ng invader na muling buksan ang mga lumang sugat mula sa Mexican-American War para subukang hikayatin ng Mexico na payagan itong maging entry point papunta sa United States.